O George, paliwanag mo. Bigyan kita ng pagkakataon uli. Error o daya? Pumili ka. Dahil yung explanation mo ngayon sa Philippine Star, sa Philippine Daily Inquirer is factually and technically wrong. Exactly divisible by 12 means that all those votes should have been counted because they are exactly divisible by 12. The maximum number allowable for a voter to vote for senators. At sinabi mo na hindi binilang yan ng mga makina. Ngayon, you mean, i-disenfranchise mo yung 17 million at hindi mo bibilangin ang boto nila when on the surface, ostensibly, valid yung boto nila kasi divisible by 12. Hindi sila lumagpas sa 12. Kung 13 yan, kung divisible by 13, 14, 15, or 12, and a fraction thereof, yes, overvote yan. Pero kung hindi, exactly 12, the presumption is valid yung mga boto na yan. And because valid yan, bibilangin natin. At huwag mong sabihin, wala kang pondo dahil may savings kayo 12 million. At 12 billion. Billion yan, hindi million mga kababayan. Ulitin ko, billion. So, pinapaabot ko to sa inyo because kailangan yung malaman. At kailangan nating igiit na bilangin to mga boto na to. Because this is sufficient to change the ranking. Especially yung number 2. Hindi ako naniniwala na nanalo yung number 2, mga kababayan. Si Bam Aquino is the biggest anomaly in this election. Yan yung patunay dyan sa inyo. Alright mga kababayan, Attorney Glenn Chong buong tapang na hinamon itong si COMELEC Chairman George Garcia na bilangin mga kababayan mano-mano itong 17 million na overvotes, no? Tandaan natin na naglalabas po ng statement itong si COMELEC Chairman George Garcia na meron daw 17 million na overvotes na hindi binasa ng machine. At sabi ni Attorney Glenn Chong ngayon, meron po siyang bagong na-discover mga kababayan, itong 17 million pala ay divisible by 12. Kaya hindi daw ito overvotes mga kababayan. Saktong-sakto lang daw ito doon sa 12 na binoto mga kababayan ng mga tao. Kaya sabi niya, hindi pwedeng baliwalain itong 17 million na mga botos ng mga Pilipino na hindi aaksyonan ng COMELEC, no, hindi po bibilangin isa-isa dahil malaking epekto ito dito mga kababayan sa nakaraang eleksyon, sa resulta, no, ng nakaraang eleksyon at lalong-lalo na itong nanalong pangalawa mga kababayan, no, na si Bam Aquino. Ayan, at malaking pagdududa dito si Attorney Glenn Chong sa pagkapanalo ni Bam Aquino mga kababayan. At dagdag pa ni Attorney Glenn Chong mga kababayan na hindi po pwedeng idahilan ng COMELEC na wala daw po silang budget, no, para bilangin ng manumano itong resulta ng 17 million mga kababayan na overvotes pagkat meron daw po silang 12 billion na savings mga kababayan dito po sa COMELEC mga kababayan. At ito pa, panoorin pa natin mga kababayan, ito pang ibang siniwalat ni Attorney Glenn Chong. Dito tayo mga kababayan sa 17 million na overvotes for senators. Kaninang tanghali, may news na lumabas. Ang title nito is COMELEC refutes 17 million overvotes claim in the 2025 midterm election. Ang sabi ng COMELEC, they dismissed the misleading claim. Misleading daw yung claim na 17 million voters overvoted in the 2025 elections. Ang sabi ng COMELEC, the figure represents the ballots with overvoted elections. Kundi ba tanga talaga tong COMELEC? Tanga talaga. Ulit-ulit mo, tanga talaga. Exemplified by George Garcia. Sabi nila yung 17 million, hindi voters yan. Ballots yan. Kung di ba gagago talaga ang COMELEC. Ang botante ay equivalent to 1 ballot. So therefore, kung hindi voter, ballot pa rin, voter pa rin yan. So hindi totoo. Sabi na, the 17 million does not refer to voters. They refer to ballots. O di ka ba talaga gago, bobo, 1 voter is equal to 1 ballot. Therefore, pag sinabi mong hindi voter, hindi ballot. Pag sinabi mong voter, ballot yan. So, 17 million ballots pa rin ang ibig sabihin nun, mga kababayan. Because 1 voter is equivalent to 1 ballot. O, hala, COMELEC, balik kayo doon sa inyong explanation. Mali yung sinulat, o mali ang reporter, o mali ang sinabi ninyo. Anyways, ang 17 million, ang overvote, mga kababayan, ganito yan, sa senators, you are allowed to vote 12. Di ba? Alam natin yan. We are allowed to vote 12 ng mga senador. Kapag lumagpas ka sa 12, that becomes an overvote. Di ba? Overvote. Oh. Kaya over ang tawag kasi sumubra ka sa 12. So, malinaw to 1 ballot is allowed
to have 12 shades for senators. Okay, one ballot, 12 shades for senators. Pag lumagpas ka ng 12, that becomes overvote. So kung naging 13, 14, 15, that becomes overvote. Malinaw na yan. Kapag 12, it follows hindi overvote. Di ba? Hindi overvote kasi 12 nga ang maximum. Ulit-ulitin ko talaga to para maintindihan ninyo. 12 ang maximum. Alam naman ninyo yan eh. 12 ang maximum. So kapag 12 ang binoto mo, check ka dyan, correct ka dyan, tama ka dyan, hindi siya overvote. Kapag 13, overvote. Kapag 14, overvote. Kapag 15, overvote. It's only when it exceeds 12. Kapag lumagpas ng 12, that's the only time na nagiging overvote siya. If not 12, if 12 and below, hindi yan overvote, valid yan, dapat binilang yan. Okay. Ang sabi ni George Garcia, ang sabi ng COMELEC, yung 17,028,780 na overvote for senators, ay overvote yan. So kung 17,028,780, kumuha ka ng calculator mga kababayan, i-divide nyo yung 17,028,780 overvotes for senators divide by 12. Ang eksaktong numero na lalabas is 1,419,065 votes. So, ballots. So, ibig sabihin, hindi overvote yan because it is exactly divisible by 12. Kapag exactly divisible by 12, hindi siya lumagpas sa 12. Valid lahat ang boto na yan. O, yun yung tanong ko ngayon sa COMELEC. Sino mga binoto dyan? Bakit hindi binilang na makina yan? O. Abe, George, sagutin mo? Sabi ninyo, 17,028,780 ang overvotes for senators. I-divide natin ng 12. Bakit exact 1,419,065? So kung exact siyang divisible by 12, ibig sabihin lahat ng boto dapat binilang kasi hindi siya overvote. Hindi siya overvote. Ang overvote are 13, 14, 15. So, kung ang numero ng total is divisible by 12 plus a fraction thereof, overvote yan. Overvote yan kasi lumagpas ng 12. Pero kung ang overvote total is exactly divisible by 12, hindi overvote yan. Ang tanong, sino mga binoto dyan na hindi ninyo binilang? Na pwedeng magbago yung resulta ng eleksyon. Technically and factually, mga kababayan, mali yung explanation ng COMELEC na yung 17,028,780 ay overvotes for senators. That's not overvote because it is exactly divisible by 12. Hindi siya lumagpas ng 12. Kapag lumagpas ang divisor ng ang dividend ng 12 and fraction thereof, alam natin na overvote yan kasi lumagpas 12 plus 0.123, 0.234, 0.567, lumagpas talaga yan. That's overvote. Malinaw yan. Pero kung ang overvote number total is exactly divisible by 12, hindi yan overvote. Eksaktong 12 yan. Dapat binilang yan ng makina. Ngayon, ang tanong, anong gagawin natin? Milyon-milyong boto yan. 17,028,780. And the COMELEC's explanation is technically and factually wrong. Mali yung explanation ng COMELEC. Ang sabi ng COMELEC, ang balota, lumagpas ang boto. Tapos binilang niya, ito yung binilang niyang mga boto na hindi binilang sa mga kandidato. Bakit nga exactly divisible by 12? Yun yung punto natin. Bakit siya exactly divisible by 12? Kung lumagpas, okay. Overvote yan, malinaw yan, walang question dyan. Pero kung exactly 12 and below, valid vote yan. Ngayon, hindi binilang ng makina ninyo, anong gagawin natin, George? Hindi nyo naman napatunayan ng tama na overvote talaga to. In fact, your explanation will tend to prove that these are valid votes. Bilangin natin to. Buksan natin yung balota. Mag-manual recount tayo para makita natin, mahanap natin yung 17,028,780 votes. Alam nyo mga kababayan, I was in Davao the other day. Post-election assessment kami. Ito yung pinakita ko sa kanila. Sabi ko, itong total na to, divisible by 12. Pero baka hindi kayo maniwala. So sabi ko, punta tayo sa COMELEC website. Tingnan natin yung resulta ng eleksyon. So pinakita ko yung resulta ng eleksyon. Kayo ang pumili ng region, ng province, ng city, ng barangay, ng presinto. 5 parameters yan.
Kayo pumili ng 5 parameters, hindi ako. Sasabi ko pa nga sa kanila, hindi ako kakain ng dinner kapag napatunayan kong mali ako. So, pumili kami. Yung unang napili, ang lumabas 96. 96 overvotes. 96 divided by 12 is 8. 96 divided by 12. Again, divisible by 12 equals 8. Walang fraction. So, pangalawa, pinahanap ko na naman sila ng presinto. Ang lumabas, 256 yata yun, 256. No, 252. 252 divided by 12 is 21. Exactly divisible by 12. Hindi overvote yan. Yun, I maintain my position na hindi overvote itong 17,028,780 because it is exactly divisible by 12. And 12 is the maximum number of votes allowed for senators. Kapag lumampas ang divisibility niya, ang dividend ng 12, that is overvote. Pero pag exactly 12 and below, hindi overvote yan. So ngayon, COMELEC, come up with a better explanation. Sige, pagbigyan ko kayo. Come up with another explanation. Kasi dalawa lang naman ang kalalabasan nito eh. Either this is a gross programming error or daya. Dalawa lang. Pumili kayo. George, pumili ka. Saan ka pipili? Sa programming error or daya? Pumili ka dyan. Pinapapili kita, George, kasi yung explanation mo is clearly one thing. Your explanation is technically and factually wrong. Mali yun. So, papipiliin natin ang COMELEC, mga kababayan, error o daya to. At any rate, kung error man o daya, buksan natin yung balota. Bilangin natin tong 17,028,780. At huwag niyong sabihin sa mga kababayan natin na wala kayong pera. Na wala kayong budget. Mga kababayan, huwag kayong maniwala dyan sa komisyon o eleksyon na wala silang pera. Tandaan ninyo, ha? Noong babaguhin yung konstitusyon natin, yung PI, hindi po tangina, yung People's Initiative. Yung People's Initiative nila, nag-insert ng 12 billion sa COMELEC. Nag-insert ng 12 billion pesos na budget sa COMELEC. Yung 12 billion, hindi nabalik sa National Treasury yan. Kasi, constitutional office to. So, kapag ang pera nalaan na sa kanila, as a constitutional office, hindi nila binabalik sa National Treasury. Nakapundo yun sa kanila as savings. Okay? Kung savings, meron kayong savings, yun ang gagamitin natin for manual recount, George. Mano-mano nating bilangin to, hanapin natin itong 17,028,780. Dahil sobrang laki nito, milyon-milyon to, na inamin mo naman na hindi binilang na makina para sa mga kandidato. On the supposition na overvote ito. Malinaw yan sa news. Mga kababayan, sinabi ni George, yung 17,028,780 hindi binilang yan sa mga kandidato ng mga makina. Hindi binigay yan sa mga kandidato. So, hindi ito nabilang. On the supposition that this is an overvote or overvote. Pero, yun ang sinabi ko, pag dinivide mo yung 12, exactly, perfect. Swak siya doon sa maximum 12 na allowable votes for senators. Walang overvote dyan. So, ngayon, bigyan natin ng pagkakataon muli ang COMELEC na paliwanag. O ano ba? Error o daya? Pumili kayo. Kung error, maraming matatamaan, pati si George Garcia. Kung daya, mas lalo pa. You choose between the devil and the deep blue sea. Binibigyan namin kayo ng pagkakataon, George. Gamitin mo yung pagka-bright mo, pagka-election manipulator mo kung paano mo ilulusot to. Sige na. Hinahamon kita uli, George Garcia. Kasi ikaw naman ang nagpapatanggal ng Facebook ko eh. Hinahamon kita. Alam niyo mga kababayan, pinapakita ko sa inyo yung tapang ko. Sinugod ko itong lintik na George Garcia na to doon sa bakuran niya. Mismo sa teritoryo niya. Nakita niyo naman siguro yung video na pinagsisigawan ko siya. Ilang milyon ang dadayain mo sa darating na halalan sa Lunes. Kitang-kita niyo yan. At pinakita ko sa inyo na wala akong takot humarap sa mga kalaban ng taong bayan. Ng mga taong nagpapahirap sa inyong lahat, sa ating lahat. Alam nyo, hindi naman bumaba si George Garcia, mga kababayan. Hindi bumaba ang lintik na Garcia na yan. Pero, a few days ago, nandun yung mga bikers sa COMELEC. Kasi dapat may rally. Hindi ako na-inform. Bumaba si George Garcia dahil alam niyang wala ako doon. Tingnan mo ang hayop na yan. Bumaba dahil wala ako doon. Nung nandun ako, hindi siya bumaba.
hinahamon ko siyang bumaba ka at ipaliwanag mo, hindi bumaba si George Garcia. Nung wala ako doon, kasi hindi ako alam na may rally pala, ay bumaba ang lintik. Oh, nagpapakita na kaya niyong humarap, hindi naman, wala naman ako doon eh. Siguro balikan ko na lang ulit ito, hamunin ko na naman tong lintik na to. Oh, George, paliwanag mo. Bigyan kita ng pagkakataon uli. Error o daya, pumili ka. Dahil yung explanation mo ngayon sa Philippine Star, sa Philippine Daily Inquirer is factually and technically wrong. Exactly divisible by 12 means that all those votes should have been counted because they are exactly divisible by 12, the maximum number allowable for a voter to vote for senators. At sinabi mo na hindi binilang yan ng mga makina. Ngayon, you mean, i-disenfranchise mo yung 17 million at hindi mo bibilangin ang boto nila when on the surface, ostensibly, valid yung boto nila kasi divisible by 12. Hindi sila lumagpas sa 12. Kung 13 yan, kung divisible by 13, 14, 15, or 12 and a fraction thereof, yes, overvote yan. Pero kung hindi, exactly 12, the presumption is valid yung mga boto na yan. And because valid yan, bibilangin natin. At huwag mong sabihin wala kang pondo dahil may savings kayo 12 million. 12 billion. Billion yan, hindi million mga kababayan. Ulit yung billion. So pinapaabot ko to sa inyo because kailangan yung malaman. At kailangan nating igiit na bilangin to mga boto na to. Because this is sufficient to change the ranking. Especially yung number 2. Hindi ako naniniwala na nanalo yung number 2, mga kababayan. Si Bam Aquino is the biggest anomaly in this election. Yan yung patunay dyan sa Ito na mga kababayan, meron pong paliwanag dito si Attorney Glenn Chong, no? At kanya rin pong sinupalpal, no? Itong si Comelec Chairman George Garcia tungkol dito sa kanyang mga naunang mga press statement, no? Na ito daw 17,028,780 votes does not reflect daw sa mga voters. Kaya sabi ni Attorney Glenn Chong, mali po siya, mali po si Comelec Chairman dahil yung isang boto ay nag-equivalent niya ay isang baluta, mga kababayan. At itong 17,028,780 na mga overvotes, mga kababayan, ay divisible by 12 daw po ito, no? I-divide daw po ito sa 12 at yung labas nito ay nasa 1,419,065 which is divisible by 12. So meaning, sabi ni Atty. Glenn Chong, hindi po nag-exceed ng 12 votes, mga kababayan, or overvote, no? Kasi pag mag 13, 14, 15, yun na daw po yung overvotes na po yan pag mag-exceed ng 12 kasi hanggang 12 lang naman yung mga senators, no? Sa isang balota, dapat 12 lang ang maximum na iboboto niya ng kada botante doon sa mga senators. Pag 12 pababa ay hindi rin po yun na overvotes, mga kababayan, at meaning counted or bibilangin yun ng machine, mga kabayan. At itong paliwanag nga po ni Comelec Chairman na hindi po binasa, no, ng machine dahil overvotes daw po, mga kababayan, no, yung 17,028,780 na napakalaking numbers, mga kabayan, napakalaking numbers po ito. At sabi ni Atty. Glenn Chong ay hindi pwedeng baliwalain ito ng Comelec, mga kabayan. Hindi pwedeng baliwalain yung mga bumoto ng 17,028,780 votes. At dapat bilangin ito mano-mano, mga kababayan, para magkaalaman na talaga kung walang ginawang kababalaghan dito po sa resulta ng eleksyon ng 2025. At hindi po naniwala, no, si Atty. Glenn Chong na nanalo itong si Bam Aquino, mga kababayan. Sabi pa nga niya, ito yung itong si Bam Aquino ang resulta ng biggest anomaly daw dito sa nagdaang eleksyon, mga kababayan. At hindi lang po si Atty. Glenn Chong yung maraming nagsabi dito, mga kababayan, no? Nagulat rin po sila sa resulta dahil nag-number 2 pa nga itong si Bam Aquino at hindi nila alam kung anong nangyari, no, sa bilangan dahil kung tutusin ay hindi naman ganun kadami itong mga dilawan na mga supporters ni Bam Aquino, mga pinklawan or dilawan, hindi po ganun na umabot ng 20 million, mga kababayan. Kasi matatandaan natin yung mga nakarang eleksyon nung kay Leni Robredo, hindi po umabot ng 20 million yung kanilang nakuhang boto. Ayan, at itong malaking palaisipan, mga kababayan, kung saan po nila hinugot itong 20 million plus na votes ni Bam Aquino. Kaya sabi ni Atty. Glenn Chong, hindi po siya niwala na nanalo itong si Bam Aquino, mga kababayan. Pati na rin po yung iba pa kasi ang layo ng agwat, no, ng sumunod kaya si Senator Bato de la Rosa.
ang layo ng agwat niya na kay Senator Bongo na nakakuha ng 27 million. Tapos itong si Senator Bato ay nasa 20 million lang. At sumunod sa kanya si Attorney Marcoleta or Congressman Marcoleta na nasa pang-anim. At pati nga po mga kababayan, doon sa mga kababayan natin sa Mindanao at Visayas ay talagang nagtaka rin po sila kung bakit ganun yung resulta ng eleksyon na vote straight po sila doon. Halos lahat po doon ay talagang Team Duterte vote straight sila mga kababayan, at nagulat sila dito sa resulta nga dahil lalo na itong number 2 na si Bam Aquino ay talagang nakakuha po ng 20 million plus na boto, no? At para sa akin mga kababayan, personal opinion ay nagulat rin po ako sa naging resulta dahil sa ginagawa po namin mga kalye survey ay talaga namang wala pong Bam Aquino talagang na-mention po ng ating mga kababayan. Dalawang grupo lang po yung lagi nilang sinasabi, no? Pero mostly ay talagang Team Duterte po sila at may mga mangilan-ngilang makaalyansa mga kababayan, at wala pong dilawan talagang kanilang minensyon dito sa aming ginanap na mga kalye survey mga kababayan. At sana po ay magsagawa po ng manual recount, no, itong COMELEC para naman once and for all ay malinis ang kanilang hanay at para sa kanilang integrity mga kababayan, kasi ang daming nagduda talaga dito sa resulta ng halalan na ito mga kababayan, 2025 midterm election. So sana po ay magsagawa sila ng manual recounting dito mga kababayan para malaman talaga kung sino ang dapat manalo or malagay talaga sa pwesto ang dapat or karapat-dapat talagang binoto ng taong bayan mga kababayan. So para sa inyo mga kababayan, ano pong opinion nyo dito sa mga pasabog ni Atty. Glenn Chong? And so please comment down below po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.